sa paggalan at tinubos dun sa bagong lupa. Ang kaligtayan ay di na magtatagal. Ang kaligtayan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, magpapasalamat sa Kanya. At si Master ang lumilaking doon sa bagong lupa. Nakasulat kayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po kayo lahat? Sa pangalan ng reliyon na PEDM, ang Philippine Association of Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kami sumiyaya sa inyo na makikinig sa programa namin, ang programa namin, Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o malinaw na pag-iisip, upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na babasahin po namin, ito ay binasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ang programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ay patuloy na mapakinggan dito sa impilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. At sa Kidapawan, sa Teleradyo, sa mapakinggan po ito ang programa na ito sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa tuwing Linggo. At doon sa Pagadian City, mapakinggan po ang programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng Linggo sa stasyon FM sa DXRT. At ngayon, magkakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman po si Brother Danilo Nacua. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ako naman po si Arturo Saldarin. At ako naman po si Robert Jan Maturan Impidad. At ito naman po si Rudy Pamos. Ito naman po, kapatid ng Pagbiarado. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito naman po ang inyong lingkod, ibang Brother Jeremy Proamudia, kagapit ngayon sa pagtangkilik at paghatid ng mga katotohanan. Pagbabasa po natin dito po sa banal na aklat at magbabalik po tayo kay Hermogenes Macarayo upang talakayin ang paksa. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon na ginawa po natin, binabati po natin ang General President and Founder ng organisasyon ng UKAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary ng organisasyon ng UKAGC, si Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At
binabati po natin ang legal counsel po natin sa relihiyon ng PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, ang legal counsel natin si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At binabati po natin ang mga bagong mga kasamahan po natin sa relihiyon ng PEDM dyan sa Luzon, sa NCR, National Capital Region, sa Quezon City, sa mga kasama po natin ng mga PEDM na bagong umanib sa relihiyon na PEDM. At sa Region 3 sa Baliwag, Bulacan, binabati po natin ang mga kasama po natin ng PEDM. At sa Region 4A sa Cavite, mayroon po tayong mga kasama po dyan na isang pamilya, pulis. At sa San Jose, sa Batangas, sa San Felipe, Padre Garcia, sa Lipa City, Batangas. O binabati po namin kayo, mga kasama po sa paniniwala o sa relihiyon na PEDM. At ngayon, bago po natin tatalakay ng paksa po natin, kapatid na Dani, lalo na ngayon sa makikita po natin sa mga balita sa telebisyon, kapatid na Dani, na mayroong mga bansa na Nagigira na. nagira na. At bakit nangyari ito? Kailan ba mangyari ito? Pero bago po natin tatalakayin ngayon, bakit mangyari ito na sa nagawa o sa nakita natin ngayon sa nangyari na kaguluhan doon sa Middle East, kapatid na Dani, lalo na sa Israel at US at sa Iran. Pero sa nauna, kahit na sa nauna, yung nagira ng yung Russia at ang Ukraine, hanggang ngayon patuloy pa, kapatid na Dani. Patuloy ka Oo. nagigira nila. Kaya nga ito ang tatalakayin natin sa oras na yon. At bago po natin pag-usapan ang mga nakikita natin na mga balita ngayon, kapatid na Dani, ano ba ang kalagayan ng PEDM kapag ang pag-usapan natin ay ang legal na paraan? Ang ating PADM or Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, ang status nito sa Securities and Exchange Commission ay active. Yung katuwid, palagi nating inatupag ang mga annual reports. So active tayong Brad Macarayo, at itong ating samahan ay naitatag noong December 29, 2023 at na-register sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024. At ang mga layunin nito ay ang una, ang pagpalaganap sa pananampalataya sa Espiritu Santo. At sa pag-aral ng katapatan, sinseridad, pagkamawain at saka karangalan, may karangalan. At ang isa pa nitong layunin ay ang pagpagaling sa may mga taong may mga karamdaman sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, ang gagamitin ng mga medicine para pagpagaling sa kanilang mga karamdaman. Oo. Yan ang mga layunin nito. Oo, at ang isa, kapatid na Dani, yun ang dahilan bakit madalas mapakinggan po sa mga nanonood po sa programa natin sa Facebook at sa YouTube sa PEDM Universal. Pag manunood sila sa programa po natin at makikinig sa mga radio station na mayroon po tayong programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, panay nandun lang tayo, kapatid na Dani, sa pagpalagana po sa doktrina po natin, lalo na sa mga karapat-dapat na gagawin ng mga tao ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, kapatid na Dani. Kung makamit niya ang kaligtasan. Oo, para makamtan sa tao at matamo sa tao ang yung kaligtasan. Oo, at ito ang dahilan bakit ang pagsisikap po natin na mga ministro ng PEDM, hindi tayo humintod para
maipalagana po natin ang pananalig sa mga tao diyan sa Espiritu Santo, lalo na sa panahon natin ngayon. Ngayon, ano ang pinakaimportante na naisulat sa banal na aklat? Mayroong naisulat sa banal na aklat na isang panawagan ng Panginoon dito sa buong sanglibutan. Puntahan po natin ang Biblia, kapatid na Abilino. Mayroon bang mabasa po na aklat na panawagan ng Panginoong Diyos dito sa buong sanglibutan? Opo, kapatid Macarayo, meron po ang pagpanawagan ng ating Panginoon. Dito natin mabasa Salmo o awit 49, 1 hanggang 2. Ganito po ang nakapahayag. Dito natin mabasa ang salita ng Diyos. Sa 1, makinig kayo lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. Sa 2, dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha, makinig ka. So ang panawagan ng Panginoon, lahat mayaman o dukha, lahat na nananahan dito sa buong mundo, sa buong sanglibutan, sabi ng Panginoon, makinig ka. Mayroong panawagan sa buong mundo. Ang nagawa ng panawagan, walang iba kundi ang Panginoon. At sabi niya, makinig ka. Mayroong nais o gusto sa Panginoon na kailangan pakinggan ng tao ang panawagan niya. Ano ang isa sa panawagan niya? Mayroong isinulat ang isang propeta ng Panginoon na inilalarawan niya ang mundo, ang buong mundo o ang buong sanglibutan, ang kalagayan nito. Ano ang katunayan na mayroong isang propeta na nagsabi na inilalarawan niya ang kalagayan sa buong sanglibutan? Ngayon, kapatid na Robert. Ito po ang nakasulat sa Biblia, kapatid na Macarayo. Ngunit ang ating babasahin ngayon ang Bible na Pinoy version. Dito lang sa Isaiah 24, sa 19 at sa 20. Wasak na wasak ang mundo, mabibiyak na ang mundo, malakas na niyayanig ang mundo. Pasuray-suray ang mundo na parang lasing, parang kubong pasayaw-sayaw sa bigat ng pinapasan nitong kasalanan, matutumba at di na makakabangon pa. Ito ang inilalarawan ng isang propeta ng Panginoon na ang buong sanglibutan ngayon ay parang lasinggo na pasuray-suray at nabibigatan sa kasalanan na ginawa ng mga tao, at ito'y matutumba at hindi na babangon pa. Ito ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia na isang panawagan ng Panginoong Diyos. Inilalarawan ng isang propeta ng Panginoong Diyos ang kalagayan ng buong sanglibutan at sa mga tao na nananahan ito sa nabasa po natin sa banal na aklat. At ang isa pa, hindi tayo lalayo sa kabanata, sa Kabanata 24 sa Isayas. Kasi ang binasa mo ang 19 hanggang 20. Kung babasahin po ito sa ganun pa rin na talata sa 24, mababasa po natin na ang kalagayan po sa buong sanglibutan, inilalarawan ito na hindi na ito mapakinabangan kahit kailanman. At walang matitira nito. Meron ba po tayong katunayan na mabasa po natin sa banal na aklat, kapatid na Art? Kaya alam natin kasi binasa natin ang banal na aklat, at kung tayo ay nakapagsabi sa kanila sa pamamagitan ng programa po natin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, dahil mayroon tayong nabasa sa banal na aklat. Hindi sa atin lang kuro-kuro, kapatid na Art. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia? Oo, mayroon, Brad Macarayo. Dito ko lang babasahin ang salita ng Diyos dito sa Isayas sa 24:1-3. Ito ang sinasabi. Makinig kayo, wawasaki ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. 3.
lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, natandaan nyo mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, na sa Salmo, sa awit 49, 1 hanggang 2, na sabi ng Panginoon sa panawagan niya, makinig kayo lahat na nananahan sa buong sanglibutan o sa buong mundo. Wawasakin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, wawasakin ko ang buong mundo at wala nang matira nito. Hindi na ito mapakinabangan kahit kailanman. Sino ang nagsabi? Ang Panginoong Diyos. Kaya malaking panawagan na dapat bigyang pansin ng mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Lalo na mayroon na tayong napanood na naggira ang iba't ibang bansa. Kaya nga, ito ang makikita natin ngayon, isang alatandaan na kailangan maghanda tayo at kailangan bigyan natin pansin ang panawagan ng Panginoong Diyos. Ano ang mangyari sa buong mundo? Ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa mundo na dito tayo nananahan ngayon? Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Kaya makakaasa po kayo. Pag makinig kayo sa programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, makakaasa po kayo, ibubuhos namin lahat. Ang nalalaman po namin dito sa banal na aklat, ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa buong mundo? Ano ang hahantungan natin na nananahan sa buong mundo? Kaya nga, hindi kami nagaksaya ng oras, bumili kami ng oras sa iba't ibang radio station para makapangaral kami, para ipaliwanag po namin ang sitwasyon sa sanglibutan ngayon. At ano ang dapat gagawin natin ngayon? Lalo na kung ang pag-usapan natin ay tungkol sa kaligtasan. Lalo na pagdating sa araw ng paghuhukom. Kung maganap na ang gagawin ng Panginoong Diyos na sinabi na at isinulat sa mga propeta niya na mga lingkod ng Panginoong Diyos. Kagaya ng mga talatang binasa po natin na naglalarawan sa mangyari sa buong mundo at sa mga tao na nananahan. Ang layunin ng Panginoong Diyos sa buong sanglibutan. Ang layunin ng Panginoong Diyos, ito, gagawin niya ang paghatol sa lahat ng mga tao na nananahan dito sa buong mundo. Ano ang katunayan, kapatid na Jordan, kung babasahin po natin ang banal na aklat? Katunayan po dito, kapatid ng Magarayo, ay basahin na po natin ang nakasulat po dito sa Roma sa kanyang kabanata 3 at talata 11. Ito po ang nakapahayag. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinabi ng kautusan, yaon ay sinasabi ng nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Ito ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig ng programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, na ang buong sanglibutan ay mapa sa ilalim sa paghatol ng Panginoong Diyos. Hahatulan ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao dito sa buong sanglibutan. Ang binasa niya, ang Tagalog King James Version. Babasahin ko po ang salita ng Diyos sa Roma 3:19. Ganito rin ang mabasa po natin sa nakasulat sa talata na ito. Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Parang walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan
ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Lahat ng mga tao dito sa mundo, matuwid at masama, tiyak nahaharap sa Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. Ano ang katunayan? Dito po sa mabasa po natin sa Lumang Tipan, sa Ecclesiastes 3:17, ganito po ang mabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Kahit hanggang dyan lang ang pagbasa po natin, maliwanag na po mga giliw na palaging nakikinig sa programa na ito. Matuwid at masama, tiyak, nahahatulan ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nga dapat magsisikap po tayo, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Ano ang gusto sa Diyos? Dapat susunod tayo at gagawin natin ang gusto niya, na yon ang gagawin ng mga tao. Kaya nagawa siya ng isang panawagan. At dapat natin bigyang pansin, lalo na ano ang mangyari sa buong mundo. Kaya nga, mga giliw na tagapakinig, magbigay kami ng isang katanungan at ang sasagot ang Biblia. Kaya nga, marami tayong magawa na mga katanungan at ang gabay po natin ang binigay ng Panginoong Diyos na banal na aklat na doon natin makukuha ang tamang sagot sa mga tanong po natin. Kaya ang malaking tanong, ano kaya ang mangyari sa mundo at sa mga bagay na makikita natin ngayon? Sa mga bagay na nabili po natin at sa mga bahay na itatayo natin para doon tayo tumira kasama po ang pamilya natin. Ano kaya ang mangyari? At sa lahat ng mga bagay na makikita natin ngayon, patuloy ba na walang katapusan? Ang sagot, Biblia ang magpaliwanag po sa atin. Kapatid na Bobby, ano po ang sinabi ng banal na aklat tungkol sa katanungan po natin? Ano kaya ang mangyari sa mga bagay na nakikita natin ngayon, na hawak na ng mga tao, at sa buong sanglibutan? Ano ang mangyari? Meron din mabasa, kapatid Makarayo, mabasa natin sa King James Version sa Tagalog, o dito na nga ng nakasulat sa Unang Pedro 4:7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga panginahanon, magpakahinahon at managpuyat sa pananalangin. Yan po ang nakasulat sa Oh, ito ang nabasa po sa Biblia. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ano ang sagot sa banal na aklat sa katanungan po natin na ginawa? Ano ang mangyari sa mga bagay? O sa buong mundo? O sa buong sanglibutan? Ang sagot sa Biblia, malapit na ang wakas sa buong mundo o sa lahat ng mga bagay. Kung nabanggit ko man, ang nabasa po ang salitang malapit na ang katapusan sa mundo, dito po sa ang salita ng Diyos, kasi ang binasa sa kapatid na ministro ang Tagalog King James Version. Babasahin ko po itong ang salita ng Diyos sa Unang Pedro 4:7. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya nga mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, maniniwala man kayo o hindi sa narinig po ninyo sa programa namin ngayon, ilagay nyo sa isip nyo at puso nyo, hindi kami ang nagsabi. Binasa lang po namin ang naisulat sa Biblia. At dapat ito bigyang pansin. Dahil kung ang pag-usapan po natin, ang katapusan, ay tiyak na matutupad at hindi magkamali.
ang binasa po nating talata dahil sinabi na ito sa ating Panginoong Hesukristo na lahat na isulat, kahit guhit at isang tuldok, tiyak na matutupad ito. At ito ang mababasa po sa nakasulat sa banal na aklat. Kapatid na Dani, saan ba po sa mabasa po natin na kahit na ang ating Panginoong Hesukristo nagsabi na lahat na mabasa po natin sa banal na aklat tiyak na matutupad at hindi ito magkamali. Meron ba po tayong mababasa na binanggit sa ating Panginoong Hesukristo noong panahon na nandito pa siya sa buong sanglibutan kasama ang mga lingkod niya na mga apostol? Basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 5, versikulo 18. Ito ang nakapahayag. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga gawala ang langit at ang lupa, ang isang udyok o tulok o isang kudlit ay mananatiling sa paparaan at hindi ito mawawala ayon sa nakasulat sa Biblia. Kaya matupad ang lahat na naiguhit at nilagyan ng tuldok, ibig sabihin na hahantong ng katuparan. Matutupad ang mga hula na nandun sa banal na aklat. Lalo na kung ang pag-usapan po natin ngayon, lalo na sa programa natin ngayon na ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, at ginawa po namin ang paksa na yun para tatalakayin po namin ano ang mangyari sa buong mundo at sa araw ng paghuhukom. Ipinakita na ang mga senaryo dito sa sa banal na aklat na mangyari sa buong mundo. Ano ang mangyari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghuhukom? Katapusan sa buong mundo at katapusan sa lahat ng mga bagay. Kailan ito mangyari? Pagdating sa araw ng paghuhukom. Paano? Paano na hahantong ang mga bagay o ang buong sanglibutan sa katapusan? Dahil mayroong mangyari na matitinding init at ito ang magagawa na ang buong sanglibutan ay hahantong ng katapusan. Dito po sa mabasa po natin sa banal na aklat sa 2 Pedro, Kabanata 3 at sa talatang 5 hanggang 7 at ikama natin sa 10 hanggang 12 ang pagbasa natin sa banal na aklat. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon ay isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan din ito, ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ang binanggit ni Apostol na si Pedro, ang buong sanglibutan noon ay napahamak at hinatulan ng Panginoong Diyos. At hanggang ngayon, nananatili ang buong sanglibutan. At dito, tayo ngayong lahat dito sa buong sanglibutan, ano ang kahinatnan po natin? Ano ang hinaharap po natin ngayon, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito? Ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao? Dito po sa city, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy at itinaan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ito na ang nabasa po natin sa Biblia. Kung natandaan yung 2 talatang binasa po namin kanina sa Isaias 24:19 hanggang 20, nabibigatan ang buong sanglibutan sa kasalanan na ginawa ng mga tao at doon na papasok ang hatol ng Panginoong Diyos sa mga taong nagkasala. At hahatulan niya at ang sanglibutan dahil sa kasalanan ng mga tao
itinataan ito sa araw ng paghuhukom. Ano ang mangyari sa buong sanglibutan at sa lahat ng mga bagay? Sa 10 sa 12 hanggang sa 10 hanggang 12 datapuat lalo sabi na sa mabasa po natin sa banal na aklat sa 10 datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw sa ganito. Anumang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating sa araw ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ano ang paglalarawan sa banal na aklat na mangyari sa buong mundo? Matutunaw ito sa matinding init at mapupugnaw at masusunog ito dahil sa matitinding init pagdating sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Panginoong Diyos, sa binasa po natin kanina, sa Isaias 24:1-3 sa ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, wawasakin ko ang buong sanglibutan at wala nang matira nito. So ito na. Huminto po kami. Mga giliw po. Saan pong lugar tayo? Saan po tayong lugar lilipat pagdating sa araw ng paghuhukom? Kaya nga, ang pag-asa po natin, mga giliw po na tagapakinig, ang Panginoong Diyos lang. At ito ay makukuha po natin kung susunod tayo sa gusto ng Panginoon sa mga naisulat sa banal na aklat para matamo natin ang kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga giliw po na tagapakinig, dagdagan pa namin, bakit masusunog ang buong sanglibutan sa matinding init pagdating sa araw ng paghuhukom? Dahil sa kasalanan at dahil na ang buong lupa at ang buong mundo ay napasa ilalim ng sumpa ng tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Saan po natin mababasa sa Biblia na ang buong sanglibutan ay napasa ilalim sa sumpa ng Panginoong Diyos? Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Rudy? Mayroon po. Mabasa natin sa banal na aklat, kapatid na Makarayo. King James Version, Isaias, Kabanata 24, talata 6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Ito na ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, na ang buong sanglibutan ay napasa ilalim sa sumpa ng Panginoong Diyos. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. Kaya dapat ito paghandaan ng mga tao. Ang tanong, ano kaya ang ibig sabihin ng sumpa ng Panginoong Diyos na ito ang makasusunog sa buong mundo at sa lahat ng mga bagay at tiyak nahahantong ng katapusan pagdating sa araw ng paghuhukom? Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 11 at sa talatang 14. Nakaraan na ang ikalawang sumpa. Narito, nagmamadaling dumating ang ikatlong sumpa.
ikatlong sumpa ang makagawa ng buong sanglibutan na ito ay hahantong ng katapusan at ito ay makasusunog sa buong sanglibutan at sa mga bagay na nandito sa buong mundo. Ito ang ikatlong sumpa sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Ang tanong, ano kaya ang ibig sabihin at tinutukoy ng ikatlong sumpa, kapatid na Abilino? Opo, tayo ay dapat paghandaan upang tayo ay mailigtas o sa before o palabas ng ating Panginoon. Dito po natin mababasa sa Isaias 42 ng 25. Ganito po ang nakapahayag. Kung kaya ipinadama ng Panginoon ang matindi niyang galit sa atin sa pamagitan ng pagpapahirap sa atin sa digmaan. Ang galit niya ay parang apoy na nakapalibot at sumusunog sa atin, pero hindi natin ito pinansin o inisip man lamang. Ang tinutukoy ng ikatlong sumpa na ito ay makasusunog sa buong sanglibutan at sa mga bagay at sa mga nandito sa buong mundo. Ito ang katapusan sa buong sanglibutan at sa lahat ng mga bagay. Ang tinutukoy ay ang ikatlong digmaan, dahil ikatlong sumpa at ang sumpa ay ang tinutukoy ay ang digmaan. Kaya kung nabanggit man sa banal na aklat sa bugna sa Apokalipsis 11:14 na ikatlong sumpa, iibig sabihin ikatlong digmaan ang mangyari na hinaharap po natin ngayon ay kapatid na Dani. Kailan ito nangyari? Kasi ang binanggit sa banal na aklat nakaraan na ang una at ikalawang ang digmaan, at ang hinaharap po natin ngayon ang ikatlong sumpa o ikatlong digmaan. Kailan nangyari ang unang digmaan at ang ikalawang digmaan, kapatid na Dani? Ang unang digmaan ay nangyari noong 1914 mula September hanggang 1918 hanggang sa August o September. At ang ikalawang digmaan ng sanlibutan ay nangyari noong September pa rin, 1938 nag-start o 39 hanggang 1945 August rin. Kaya ang unang digmaang pangdaigdigan nangyari sa 1914 at ikalawang digmaan nabanggit na sa kapatid na ministro. Kaya ang hinaharap po natin ngayon, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ito ang dapat paghandaan natin ngayon. Kasi wala pa tayo noon sa 1914, kapatid na Dani. At kahit na sa ikalawang digmaan, wala pa tayo. Hindi pa tayo. Kaya nga tiyak, yung binanggit sa banal na aklat at binanggit ni Apostol na si Pedro na hinaharap natin ang pagdating sa araw ng paghukom na masusunog ang buong mundo at ang makasusunog, yun ang ikatlong digmaan. Ito ay hinaharap po natin. Kaya takot ang iba't ibang mga tao, lalo na manunood sa YouTube at sa balita sa Facebook o sa telebisyon na makita nila ang nangyari na digmaan sa Israel, US at sa Iran at sa ibang bansa na sangkot sa digmaan, sa kaguluhan ngayon, kapatid na Dani. Mayroong mga katanungan nandun sa isip ng mga tao. Ito na kaya ang katuparan sa ikatlong digmaang pangdaigdigan? Kaya nga, kung nasa isip, dumating man sa isip natin, kaya dapat paghandaan po natin ang panawagan ng Panginoong Diyos, dahil kung mayroong panawagan o babala na kailangan maghanda ang tao, magbigay tayo ng halimbawa, lalo na kung mayroong makita ang pag-asa na mayroong parating na bagyo, mayroon silang ibigay na babala sa mga tao na kailangan maghanda at mag-ingat. Susunod naman ang mga tao. Ano na kaya ang nakarapat-dapat natin na bigyang pansin ang panawagan ng Panginoong Diyos? Dahil ang mapahamak nito ang buong sanglibutan.
pati na ang mga bagay na tayo ang may-ari. Ito ang dapat bigyang pansin ng mga tao, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. At hindi natin walang bahala ang mga nabasa po natin sa Biblia dahil ang ating Panginoong Jesucristo. Yung nakikita natin ngayon, yung hanggang ngayon patuloy pa ang digmaan sa Ukraine at sa Russia. At ngayon, idagdag pa natin ang mga bansa na sangkot sa digmaan ngayon sa Iran at sa Israel at sa US. Mga giliw po na tagapakinig, kailangan ito mangyari, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, umpisa lamang ito at simula lamang ito sa mga mangyayari sa buong mundo, lalo na pagdating sa araw ng paghukom, ang ikatlong digmaan. Kapatid na Dani, mayroon ba po tayong mababasa sa banal na aklat? Meron, at ito ay nakapahayag sa aklat ni Mateo sa Kapitulo 24, versikulo 6 hanggang 8. Ang nagsabi nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At magkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magumilmahan, sapagkat kinakailangan itong mangyari datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karahian laban sa kaharian. At magkagagutom at maglilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pagsisimula ng kahirapan. So hindi pala ba ito wakas? Kahirapan pa ito, pagsisimula ng kahirapan, bal makarayo? Oo, kaya nga, yung sabi ng ating Panginoon Kristo, kailangan hindi kayo, Magumihan. gumihan kung makikita na ninyo ang mga pangyayaring nagdidigma ang bansa laban sa bansa. Kailangan ito mangyari, ito'y simulan sa kahirapan. At ang binanggit ng ating Panginoon Kristo, mayroon pang isa na binanggit sa ating Panginoon Kristo na malaking kapighatian. Kapatid na Robert, mayroon ba po tayong mababasa diyan sa banal na aklat? Meron po, kapatid na makarayo, at atin lang bumabasahin dito pa rin sa Mateo sa 24 at 21. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nangyayari mula noong likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Mangyayari at dumating ang malaking kapighatian, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon sa ating Panginoong Hesukristo, tiyak na matutupad. Dahil ito ay isinulat na, iginuhit na sa banal na aklat at nilagyan na ng tuldok. Ibig sabihin, hahantong tayo sa mga hula sa banal na aklat na dapat bigyan nating pansin ang katapusan sa buong mundo pagdating sa araw ng paghukom sa ikatlong digmaang pangdaigdigan. Ito po ang nabasa po natin sa banal na aklat, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. At pagdating sa araw na yun, sa araw ng paghukom, ang mangyari kahit na ang mga tao na makapangyarihan ay sumisigaw. At ito, sumisigaw sila dahil sa nangyari sa buong sanglibutan. Meron ba po tayong mabasa? Sa Sefania 1:14, 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Nako, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ito ang dapat bigyang pansin. Kahit na ang taong makapangyarihan sumisigaw ng kalagim-lagim. At sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan ng Panginoong Diyos ang kakilakilabot na wakas nilang
lahat na nagsisitahan sa lupain. Ito po ang nabasa po natin sa Biblia. Mga pilak, ginto, pera, hindi makapagligtas ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya ang pag-asa lang po natin, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, sisikapin po natin na ang inihanda ng Panginoong Diyos tungkol sa kaligtasan ay matagpuan po natin, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang tanong, saan po kaya natin matagpuan? At ang tanong, meron bang ibibigay ang Panginoong Diyos na kaligtasan sa hinaharap natin ngayon, na katapusan sa buong mundo at sa mga bagay? Ang sagot, kung natandaan nyo ang sinabi ni Apostol na si Pedro sa ikalawang Pedro 3:5 hanggang 7, kama 10 hanggang 12, sa 5 hanggang 6, nababasa po natin sa Biblia na mayroong ginawa ng Panginoong Diyos na paghatol sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng baha o gunaw o tubig noon sa panahon ni Noe. At nililipol ang mga taong masama noon. At mayroong binigay ang Panginoong Diyos na isang kaligtasan. At saan niya ipaalam? Doon sa kaniyang lingkod na binigyan niyang alam sa tungkol sa mangyari sa buong sanglibutan, ano ang mangyari o ano ang dapat gagawin ng tao para mailigtas sa paghatol niya sa buong sanglibutan, kagaya sa ginawa niyang paghatol sa araw ng paghukom noon sa panahon ni Noe. Puntahan natin ang banal na aklat, kapatid na Jordan. Noong hinatulan ng Panginoong Diyos ang buong lupain at ang mga tao na nagawa ng kasamaan noon sa panahon ni Noe, mayroon bang sinabihan niya na tao para mailigtas at ang kaligtasan dapat gagawin ng tao? Kapag hindi niya gagawin, tiyak na hindi siya mailigtas noon sa paghatol ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tubig o baha o gunaw sa pamamagitan ni Noe. Ano ang sinabi ng Panginoong Diyos doon sa lingkod niya para maligtas pagdating na gagawin na niya ang paghatol sa mga taong nagkasala noon? Ayon po dito sa banal na aklat, kapatid na makarayo, dito po mabasa natin sa nakasulat sa Sipanya sa kanyang Sa pakibasa lang po, kapatid na Jordan, sa Hebrehanon 11:7. Oo. ito po ang nakayag. Sa pananampalataya ni Noe ng patunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na akot ay naghanda ng isang daong sa ikalikas na kanilang sambayan, na nakapamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng kapiligan ng ayon sa pananampalataya. Si Noe noon, dahil isang taong matuwid at lingkod ng Panginoong Diyos, palaging nakikinig ng Panginoong Diyos kung ano ang iutos sa Panginoong Diyos at sasabihin sa kanya ng Panginoong Diyos, tutuparin niya at gagawin niya. Ngayon, mayroong isang utos ang Panginoong Diyos kay Noe. Sabi niya, Noe, magawa ka ng isang daong para maligtas ka at ang buong ang sambahayan mo. Ginawa ni Noe ang daong noon. Ang daong para sa kaligtasan. Dahil ang ginamit ng Panginoong Diyos para mahatulan niya ang mga tao at malilipol ang lahat na nagawa ng masama noon sa panahon ni Noe sa pamamagitan ng baha o gunaw, sa pamamagitan ng daong. Kung makapasok ang tao noon at gagawin ni Noe ang isang daong, si Noe maligtas at ang pamilya niya at ang mga taong sumasampalataya sa Panginoong Diyos at tatanggap na ang kaligtasan noon pagdating sa araw ng paghukom sa pamamagitan ng baha o tubig o gunaw, ang isang daong. Ngayon, daong ang binigay ng Panginoong Diyos para maligtas ang tao noon. Ano ang ginawa ni Noe? Nangangaral si Noe na kailangan magawa ang tao sa katuwiran
At ano pa? Sumasampalataya ng Panginoong Diyos at sila'y maniniwala. At mananalig sila pagdating sa araw ng paghukom sa pamamagitan ng baha o tubig o gunaw. Ang mangyari, maligtas sila kung sumasampalataya sila sa Panginoon at tatanggapin nila ang kaligtasan. Napapasok sila sa isang daong sa 2 Pedro 2:5 at sa 1 Pedro 3:20. Ang mga tao na hindi nananalig sa Panginoong Diyos at sa kaligtasan na binigay ng Panginoong Diyos na isang daong, ayaw silang pumasok pagdating sa baha na ginawa na ng Panginoong Diyos. Tinupad na niya ang banta niya na hahatulan niya ang lahat ng mga tao at ang mapahamak ang mga tao na hindi ayaw maniniwala sa sinabi sa pangangaral ni Noe na ang kaligtasan ay ang daong. Kaya nga pagdating sa araw ng paghuhukom noon sa panahon ni Noe, si Noe lang at ang asawa niya at ang 3 anak niya at ang 3 babae na asawa sa sa 3 mga anak ni Noe. 8 sila lahat ang pumasok sa daong at sila ang nailigtas. Ang mga taong hindi tumanggap ng kaligtasan noon na binigay ng Panginoon, napahamak sila, nililipol sila lahat. Kaya nga, mga giliw na tagapakinig sa programa na ito, nakikiusap po kami sa inyo. Dapat bigyan ninyong pansin ang lahat na nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, ang katanungan. Noon, tubig ang ginamit ng Panginoong Diyos sa paghatol. Ngayon, ano kaya dahil kapatid na Dani, ang hinaharap natin ngayon na paghahatol ng Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng 3 digmaan. Bago mo sasagutin kapatid na Dani, magtanong muna ako kay Brother Art, kapatid po natin nga ministro, dahil noon ang ginawa ng Panginoong Diyos, hinatulan ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng tubig. At sa pangyayari noon na paghatol ng Panginoong Diyos, hindi na isali ang mga nasa ilalim ng karagatan at sa tubig noon, lalo na sa mga isda, kasi mabubuhay sila sa ilalim ng tubig. Pero kung sakali dumating na o gaganapin na o gagawin na ng Panginoong, maganap na ang gagawin ng Panginoong Diyos na paghatol, na matupad na ang hinula ng banal na aklat na mangyari ang 3 digmaan. Kung sakali darating ang 3 digmaan, kapatid na Art, ang mga nasa ilalim ba sa karagatan o sa tubig, mapahamak pagdating sa araw ng paghuhukom? Mayroon ba po tayong mababasa sa banal na aklat? Oo, mayroon, Brad Macarayo, mapahamak ang mga ibon at saka yung nasa dagat. Ito ang mababasa natin sa Sukon si Panyas sa Kabanata 1 sa talata 2 hanggang 3. Ito ang sinasabi. Aking lubos na lilipulin ang lahat na bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipulin ang tao at ang hayop. Aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran sa kasama ng mga masama, at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Ito ang sinabi sa talatang nabasa po natin sa Biblia. Lilipulin ng Panginoong Diyos lahat, pati na ang mga isda. Bakit ito mangyari? Pag mangyari na, kapatid na Dani, ang 3 digmaan, ano ang mangyari? Bakit apektado, kapatid na Dani, yung mga isda, kahit na ang mga isda sa ilalim sa karagatan at nasa ilalim sa tubig? Bakit kasali sila sa plano ng Panginoong Diyos na lilipulin ang lahat dito sa buong sanglibutan? Dahil sa mangyaring digmaan ay nuclear na ito, Brad Macarayo. At lahat ng mga bagay, kung hindi man matutunaw, mapupuison dito sa ibabaw ng lupa. Kung sa ilalim ng dagat, mapupuison ang isda dahil sa nuclear radiation.
So wala talagang mangiligtas. Noon yan, Oo. pagdating sa ikatulong gera ng sanlibutan. Kaya libre pa ang oxygen ngayon, kapatid na Dani. Oo. Pero pagdating sa araw na binasa po natin ngayon, na hinaharap natin, itiyak na makalalaso na ang Radiation na papatay sa kanila. Oo. Kaya nga, wala nang kaya ang pag-asa lang natin, mga giliw po na tagapakinig, nasa mga kamay ng Panginoon. At ang nangyari, mayroong pagkakaisa ang Ama at ang Anak dyan sa Espiritu Santo sa Mateo 6 sa footnote sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kung puntahan natin ang ating Panginoong Kristo, kapatid na Dani, mayroon ba siyang binanggit? Noon ng panahon ni Noe, ang kaligtasan 100. Ngayon, ano ang kaligtasan na sinabi o ibinigay ng Panginoong Diyos sa panahon natin ngayon para mailigtas ang tao pagdating sa araw ng paghukom? Ano ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga tao, kapatid na Dani? Ang sinasabi ni Panginoong Hesukristo kung darating na ang panahon na yan ay nakasulat sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 15 hanggang sa 17, Kapitulo 14. Ito ang pahayag niya. Pero ang babasahin natin na version ay ang The Passion Translation sa Tagalog na version. Ito ang sabi, kung mahalin niyo ako, ito ay magbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang sundin ang aking mga utos. At hilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapagligtas, ang Espiritu sa katotohanan o Espiritu Santo, na magiging kaibigan ninyo na katulad ko at hindi niya kayo iwan. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan dahil hindi nila siya makita o makilala. Ngunit kilala niyo siya dahil manatili siya sa inyo at titira sa loob ninyo. So ang binigay ni Jesucristo kaligtasan para sa pangatlong gera ng sanlibutan ay ang Espiritu Santo na siya yung tagapagligtas. Oo. At ang isa sa mga gawain sa tagapagligtas pagdating sa araw ng paghukom, may ikatlong digmaan, siya ang magtuturo sa lahat ng mga bagay. Meron ba po tayong katunayan, kapatid na Bobby? Meron po katunayan, kapatid, ng araw mabasa natin sa ang salita ng Diyos. Mabasa natin dito sa Juan 14:16. Ito po ng katunayan. Pero kapag nakaalis na ako ng tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo ng inyong ng lahat ng bagay ng magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Basa po. So, ito ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo, magbigay ng mga bagay at magtuturo siya ng mga tao. At ang isa sa mga ituturo niya at ibibigay niya sa mga tao, walang iba kundi ang mga salita na ang magbibigay ang Espiritu Santo. Ano ang katunayan, kapatid na Rudy? Basahin na po natin sa Banal na Aklat, kapatid na Makarayo. Episo 6:17. 6:17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng taba ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Oo. Ito ang nabasa sa Tagalog King James Version. Kung babasahin po ito sa ang salita ng Diyos sa Efeso 6:17, isuot niyo bilang helmet ang natanggap niyong kaligtasan at gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Sino ang magbigay? Walang iba kundi ang Espiritu Santo sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At ang mga bagay ng Panginoong Diyos na ibibigay ng Espiritu Santo ay mabisa o makapangyarihan sa Hebro 4:12. Sa pamamagitan ng salita na ibibigay ng Espiritu Santo sa kaniyang mga tao na tuturuan niya at makikinig sa kanya na mga tao ay sa kapangyarihan ng inihalin tulad ng tabak o espada, ang salita na ibibigay niya ay mailigtas ang tao. Lalo na pagdating sa araw ng digmaan, sa kamatayan o tagutom. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, meron tayong mababasa. Sa digmaan, ililigtas niya po tayo. Dito natin mabasa sa Job 5:20, ganito po ang nakasaad.
ililigtas kaniya sa kamatayan sa panahon ng tanggutom at digmaan. Oo. Kaya ililigtas ng Panginoong Diyos ang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tabak o espada na ito ang salita ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang isa sa gagawin ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Espiritu Santo, lalo na pagdating sa ikatlong digmaan, walang iba kundi na meron siyang gagawin. Ano ang gagawin sa Espiritu Santo para tiyak na mailigtas ang tao at tutubusin niya pagdating sa araw ng paghukom, lalo na sa ikatlong digmaan? Kapatid na Dani. Ang gagawin ng Espiritu Santo ay kung darating ang araw ng kaligtasan, ay siyempre, ang ibig sabihin ng Biblia ay huwag pigatiin ang Espiritu Santo dahil tatakan tayo sa ating mga katawan hanggang sa kaarawan ng pagtutubos. Huwag natin pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya, kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Sa Efeso 4:30. Kaya nga, tatakan, bago mangyari ikatlong digmaan, tatakan ng Espiritu Santo ang mga tao sa tatak para sa kaligtasan, para mailigtas pagdating sa araw ng paghukom. Kaya ito ang mabasa po sa screen, sa programa po namin, sa background, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya mga giliw po na tagapakinig, sana makatanggap kayo ng tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Tiyak na mailigtas ang tao dahil ang Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoon Kristo, ay tagapagligtas. Wala naman kaming oras, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito naman si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po ang kapatid niyo, kapatid Abilino Nabalitan Jr. Ito na rin si Arturo Saltarin. Ito naman po si Robert Chan Maturan Ibidad. Ito naman po si Roby Camus. Po, kapatid na magkita. Ang ito naman po rin ang iyong kapatid, Brother Julian Pamilya, at naman sasabi na sana maraming natin Panginoon Diyos at makasing. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang gabi po sa atin. Okay. Thank you.